Good morning, Kapispan! Day 12. Ito ay yung tilapia natin dito is 1 month and 2 weeks old na. Yan. Yan tayo yung sponge filter sa gilid. Yung overflow sa filter natin. Ayan. Hindi masyadong kita. Kain tayo para makita yung isda. Kain lang. Ayan. Mahirap talaga kapag yung first cycle mo ng tilapia, kasi kapag bago yung pond, wala ka pang biofiltration, mahina pa yung purity ng pond mo, mahina pa yung conversion ng yung ammonia. Kaya yung pinakamahirap talaga sa pagbuhay ng tilapia is yung first cycle ng pond mo. Kasi sa next cycle ng pond mo, garantisado na yan, mature na talaga yung pond mo. Malinis na talaga yung buga ng biofiltration mo niyan. Kaya sa first tilapia cycle mo, first mo na yung cycle ng tilapia, dapat maliit lang muna. Kasi hindi mo talaga maiwasan sa first baba mo ng tilapia mo, first cycle mo. Meron talaga yung mamamatay. Meron talaga yung nag-adjust pa yung pond mo. Yan. Ito, kapag na-mature na to, kapag natapos na yung cycle ko ng 6 months, nakakuha na ako ng isang breeder dito. Release natin to. Dagdag tayo sa 150, dagdag tayo, magiging 300 to. 300 na yung lalagay natin dito. 6 months pa rin. Habang tumatagal, nakakuha natin yung mga breeder na gusto natin. Ayan o. Yun o, yung malaki na yun. Yan. Yan o, malaki. Malaki no. 1 month and 2 weeks pa. Malaki na. Meron ding malalaki. Ayan. Yun yung pinakamalaki. Yun. Yan siya. Isa. Malapit na magpa 5 inch niyan. Yun oh. 4 inch na yan. Yan yung magiging breeder ko. Sana maging I'm sure lalaki yan eh. Lalaki talaga yan. Para mapas niya yung genes niya dun sa next batch. Hanap din tayo ng i-partner dyan. Isa yung lalaki, tapos 3 yung babae. I-partner natin sila. Pero di tayo kukuha ng babae dito kasi malaking chance na ka-bloodline lang to. Pangit kasi kapag ka-bloodline lang niya. Yung same line lang ba? Same line lang sila. Pangit yun kasi maraming defects yun. Dapat kukuha tayo ng babae sa next batch na. Yung hindi sila kasabay sa line ba. Bahala na, same lang yung parents nila. Same lang yung yung parents, o same lang yung nanay or tatay, basta ibang batch siya, ibang batch sa drops ba, ibang batch siya. So yan,
Yan yung kuan, yan yung lalaki natin. Tsaka sa pagbe-breeding, gagawin natin sa breeding, isang pair lang muna. Practice tayo sa breeding para makontrol natin. Magbe-breed tayo sa aquarium para makita talaga natin yung ano yung sitwasyon talaga, paano sila mag-breed, paano sila yung magawa tayo ng aquarium dito. Yan, itong space na to, lagyan natin to ng lagyan natin yan ng isang pile pa ng hollow blocks, tapos lagyan natin ng salamin dito sa harap para magiging malaking aquarium yan, para safe lang tayo sa bili tayo ng 1/4 na thickness na glass, sukat natin dito ganyan. Yan yung next project ko pagkatapos namin sa itong fish pa na to. Yan. Kasi wag muna tayo magmarami ng breeder, pakisin muna natin paano baka meron tayong makita ba habang nagbe-breed tayo, meron tayong discovery. Kasi mahirap kasi na nakadepende ka lang sa YouTube, sa internet. Marami kasing information, maraming hype, maraming yung ini-exaggerate. Tapos wala naman tayong pera para sa training. Wala tayong pang budget nun, or nagtatrabaho tayo, hindi tayo makaka-attend. So, maliit tayo dito tayo sa actual experience gagawin. Pero hindi tayo dun diretso sa malaki. Maliit lang muna tayo. Yan. Same nito, maliit. Pagkatapos ko ng first cycle nito, kapa ko na. Alam ko na yung behavioral nila. Una, yung ito sila, gusto nila na merong ganito. Merong bubbles, merong oxygen, meron talagang mataas yung, gusto nila mataas yung oxygen content ng tubig mo. Yan. Tapos bully talaga sila. Bully talaga yung tilapia na to. Yung yung isa doon. Merong itong isa. Wala na siyang wala na siyang buntot. Kinain yung buntot niya pero lumalaki pa rin siya. Pero maliliit lang yung binubuli nila. Walang namamatay sa akin na malaki na. Yung mostly yung mga bansot yung namamatay. May damage sa katawan. Pero okay na yan kasi magkakal din ako eh. Yung maliliit, ikakal ko to. Yung paabot ng mga 2 months. Pero kita ako na nagwe-waste lang siya ng space. Tatanggalin ko to. I-drain ko to after 2 months. Tatanggalin ko yung maliliit na hindi na talaga need nandyan. Nag-waste lang yun ng bioload eh. Yan o, meron hindi lumaki. Sizing natin yan. Yung hindi talaga lumaki at tatanggal natin yan sa pond. I-utilize natin. Yan. 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 So, trace natin. Yan. Ikita mo, meron na siyang lumot-lumot. Yan. Ibig sabihin yan, meron na tayong beneficial bacteria dito. Wag mo talaga tong linisan itong side na to. Kaya kailangan mo ng mechanical filtration before ng biofiltration mo. Yun, yung mechanical filtration ko, mga foam lang yan. Para nasasala lang dun yung mga dumi, yung mga particles sa tubig mo, nasasala lang dun. Mababa siya dyan sa goldfish ko, dito din, mababa. Tapos pumupunta dito sa mga plants ko para sa mga nitrifying bacteria. Yung plants ko, kinukuha nila yung nitrite at saka nitrate. Sila yung nagpa-process din yun, nagtatanggal sa tubig.
para hindi ka araw-araw mag-water change. Kasi meron ding tumatanggal sa nitrite mo. Yan. Water change ko nito maliit lang. 1 week, 30% lang. Yan lang talaga yung ginagawa ko. Yan. Pagkatapos dito na sa baba. Sa biofiltration. Yan. Dito niya tinatanggal na yung ammonia. Yan. Nagbi-build up yung nitrifying bacteria dito. Kasi yung nitrifying bacteria nag-adapt din yan. Kapag marami talaga yung ammonia mo, mas dadami din yan sila. Kaya sinasabi ang cycle cycle siya. Ito, kapag na-compensate na niya yung 150, dagdag na naman tayo times 2 nito. Dandahanin natin yung biofiltration natin, dandahanin natin siya na mag-adjust. 150 naman, so 300 na. Next batch natin 300 na. So 300 na, mag-build up na naman siya ng para sa 300. Yun. Pero dadagdagan ko to. Hindi lang ito siya, dagdag pa ako nito. Doon maglalagay pa ako ng cell. Yung plants, doon ko na yung mga plants na yan, hindi naman talaga importante yung nitrite Hindi naman talaga yun siya kunin ko to kapag meron na dong tumatakbo, doon na ano to. Yan, kinukure pa namin to Tapos mag-waterproofing pa kami. Yan yung fish pa namin, na next fish pa namin na i-operate. Ganun din yung gagawin natin dito. Pero sa tingin ko, pinaka-maximum ko na ilalapag dito, every batch, 500 lang talaga. 500 lang. Yun yung pinaka gusto ko maging every batch dito. 500 dito, 500. Para meron akong 1,000 safe na 1,000 safety na yun yung safety. No need na ako magdagdag. Safety na yung 1,000 dito, 500 doon, 500. Yan. Hindi ko yan sila isabay. Ito 500, 3 months. Tapos maglagpag na naman ako doon ng 300 din na 3 months. Para every 3 months meron akong harvest 500 na tilapia. Tapos magbe-breed din ako doon. Yan, gagawin ko yung breeder tank dyan. Dyan ko lalagay yung magiging breeder tank. Gusto ko kasi na yung breeder ko dalawa lang yung breeder ko. Kasi gusto ko magiging aquarium para ma-monitor ko talaga sila. Ma-monitor ko yung health nila. Kasi yung breeder natin, yan yung everyday natin na kasi nakikita ko everyday ay yung breeder nagda-drop yan every month. Monthly yung drop niyan kapag successful ka na. So yun yung daily income natin. Kasi kapag meron na tayong naipon na 500 batch or swerte ka mga 1,000 batch, yun i-kondisyon muna natin. Tapos pagkatapos ng kondisyon, i-stay muna natin yung batch natin na fingerlings dito ng 1 month. After 1 month, doon na natin ikakal. Yung tingnan natin kung sino yung lumaki at sino yung lumiit. Yung lumaki, yun lang yung i-release natin after 1 month. Tapos i-post na natin. Yan. Benta natin. Saka yung mga tilapia natin na i-release at saka yung tilapia natin na habang nagbe-breed tayo, yun yung similya din natin yung gagamitin natin dito. Habang nag-change tayo ng lalaki at saka babae sa batch natin. Yan. But kapag nag-change ka, may plano ka mag-change ng breeder, o kita mo na yung breeder humihina na yung
lalaki na breeder or matanda na sila, doon ka kukuha sa labas. Bibili ka sa labas ng fingerling sa labas para refresh yung bloodline mo. Pero nandyan pa rin yung genes na yung genes na sa babae mo o sa lalaki mo, nandun pa rin yung genes. Yan. Yan. Nagtatrabaho kasi ako. Swerte lang kasi work from home ako. Kaya naalagaan ko sila ng maayos. Ayan o. Yan. 1 month and 2 weeks na to sila. Ayan. Malaki na. Ganun lang yung cycle natin dito. Pinaka-maximum tong pan ko na to, yung 3x3. Tsaka 1 meter yung drip depth. 9 cubic meter to eh. 500 lang. 500, tsaka dun 500 din. No need na maparami. No need na yung quantity yung gawin mo. Kasi mahirap yun gawin. Quality ka na lang. Pabibigatin mo talaga sila. 500 na pieces, magiging 3 kilo, 3 sila. Tapos yung mortality rate mo maliit din kasi hindi sila crowded. Malimit lang yung bully. Malimit. Nagbubuli kasi yan sila kapag kita nila na yung naliliitan na sila. O yung malalaki, binubuli na yung maliliit. Yan. Ganun lang yung backyard farming natin na design na sistema, na cycle na gawin natin. Hindi tayo yung bibili ng fingerlings. Yan, hindi tayo ganun. Dapat ikaw marunong ka magpili ng breeder. Yan. Para in future, kapang-kapa mo na to, kapang-kapa mo na yung behavior ng isda mo, yung paano sila gumalaw kapag may sakit sila, paano sila gumalaw kapag busog na sila. Yan. Tapos alam mo na paano pumili ng potential breeder kasi nagbe-breed ka din. In the future, kapag meron kang chance, merong nag-invest sa'yo na, sige, gawa tayo pre ng yung malaking fish pond. Marunong ka na before mo gawin yung fish pond. Ano talaga yung pinaka-top priority ng fish pond mo before kagagawa ng fish pond. So alam mo na yung sistema, alam mo na yung ano yung saan ka dapat lulugar, paano ka magtingin sa isda mo. Kasi hindi lahat nakikita lang dun sa online. Yung online, kung ganun lang sana, kung ganun lang talaga kadali. Sus. Madali lang. Marami ng pera kapag yun talaga yung pinaka essence niya. Pero marami kang dadaanan sa 6 months na period na yan. Marami kang madidiscovery na hindi mo madidiscovery sa online, sa internet. Yan. Ganito lang backyard. Siguro kapag meron na akong extra funds, meron na akong makabili na ako ng mga orobiotics, yung yung probiotics maintenance, yung molasses, kapag yun, pwede natin i-apply dito. Tingnan natin yung difference. Pero hindi yun yung gawin natin na yung siya talaga yung main na magtatanggal ng ammonia. Hindi. Yun yung gawin natin supplement sa kanila, yung tilapia natin. Tingnan natin yung difference.
So, lagay tayo ng mga 300 nito after 6 months. Ano, merong bullying pa rin, no? Ayan.